like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Nagtanong si Silver kung sinasabi ba ni Aubert na sadyang nagsisinungaling si Aizen para saktan siya. Sumagot si Aubert na dahil tanging si Alfred at siya lang ang naging Marquez, nainggit si Aizen at nagtanim ng galit sa kanila. Sumigaw si Aizen na lumalayo na si Aubert sa paksa. Ipinagpatuloy ni Aubert na ang security chief ng Celria na si Bond ay isa sa mga founding contributors kasama si Henry ng may mabigat na loob. Sinabi ni Aubert na naniniwala siyang isa itong tukana para hilahin siya pababa mula sa kanyang marquee position para makuha ito ni Aizen para sa sarili. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Silver at naisip ang tungkol sa mga founding members, nararamdamang laging sumasakit ang kanyang ulo tuwing naririnig ang tungkol sa kanila. Naalala niya si Henry Morris na sinabihan siyang tumigil na sa pagsasalita at patayin na lang siya agad. Napansin ang pagkadismaya ni Silver, sinabi ni Aubert na isa itong napakaseryosong usapin at makatarungan lamang na pakinggan ang opinyon ng ibang mga archduke. Sumigaw si Aizen at pinagalitan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Aubert kay Count Aizen na ito ay nagpapakita ng kawalang galang sa harap ng kamahalan. Magsasalita sana si Aizen nang pigilan siya ni Silver at sabihing may punto si Aubert, isinasaad na kinakailangang malinaw na makilala ang tama sa mali. Mahinahong sumagot si Aizen na sumasang-ayon siya, sinasabing dahil isa itong mahalagang isyu, ang kamahalan ang dapat humusga ng matalino at magparusa ng naaayon. Naghinala si Aubert sa hindi pangkaraniwang kalmadong tono ni Aizen at nagtaka kung anong pinaplano nito. Pagkatapos ay nagbigay ng utos si Aizen sa mga sundalo, sinasabihan silang dalhin sa harap ng trono ang kanyang inihanda. Humarap siya kay Silver at sinabing hindi niya kailanman sinabing iisa lang ang kanyang ebidensya. Pagkatapos ay dinala ng mga sundalo ang sorcerer na si Lightning Kyle at ang mga bangkay nina Salira at Beef. Inanunsyo ni Aizen na ang sorcerer ng Magic Tower na si Lightning Kyle, at si Salira ng ikasampung espada ang kanyang ikalawang ebidensya. Nagulat si Aubert nang makita ang bangkay ni Salira. Idinagdag ni Aizen na ang natitirang bangkay ay kay Beef, ang unang unit leader ng Viper Knights. Pagkakita rito, sumigaw si Silver sa galit at nagtanong kung anong kahulugan nito. Kinwestiyon kung bakit patay ang ikasampung espada ng imperyo. Naalala ni Aizen ang mga salita ni Henry at naisip na ito ay eksaktong gaya ng hula at oras na para gamitin si Kyle para sa kanyang ikabubuti. Lumuhad si Aizen at ipinagtapat na nakagawa siya ng isang hindi mapapatawad na krimen. Inamin niya na pinatay niya sina Salira, Beef, at ang buong unang unit gamit ang sarili niyang mga kamay, sinasabing wala siyang choice at mamamatay sana siya kung hindi niya ginawa iyon. Sumigaw si Silver sa hindi makapaniwala at nagtanong kung sinasabi ba niya na pinangunahan ni Salira ang mga knight at tinangkang patayin siya. Itinaas ni Aizen ang kanyang ulo at kinumpirma ito. Sumigaw si Aubert na nagsisinungaling si Aizen, pero agad siyang pinatahimik ni Silver, nagbabala na kung magsasalita pa ito ng isa pang salita ay paparusahan siya. Inilabas ni Silver ang kanyang killing intent at nagtanong kung si Kyle ba ang wizard na tinukoy ni Aizen. Sumagot si Aizen na siya nga ang sorcerer na sumama kay Salira para i-assassinate siya. Lumapit si Silver kay Kyle at hininging malaman kung totoo ba ang mga salita ni Aizen. Yumukod ng malalim si Kyle at kinumpirma ito. Isinasaad na iniutos ni Mark Aubert kay Salira na i-assassinate si Aizen at humingi si Salira ng tulong sa kanya. Inamin niya na tinulungan niya ito. Nagtanong si Silver kung bakit partikular na hiningi ni Salira ang tulong niya. Ipinaliwanag ni Kyle na si Aizen ay nananatili sa malayo mula sa kapital sa Bayan, kaya kinakailangan ang teleportation magic. Idinagdag niya na magkababata sila at matagal nang kilala ang isa't isa. Ipinagpatuloy ng mga opisyal ng imperyo ang pagtatanong sa kanya, at sinagot ni Kyle ang bawat tanong ng eksakto sa itinuro sa kanya ni Henry noon pa man. Namutla si Aubert, iniisip na wala na siyang kawala. Itinaas ni Silver ang kanyang boses at sinabi kay Kyle na sapat na iyon. Saka hinarap si Aubert at tinanong kung mayroon siyang anumang pambabatikos. Pagtingin sa ibang mga count, na-realize ni Aubert na ang tinatawag na tatlong dakilang pamilya ay walang silbi. Pait niyang naisip na isa siyang hanggal sa paniniwalang magkakaroon ng pagkakaisa dahil lang isa siya sa kanila. Ipinatong ni Silver ang kanyang espada sa balikat ni Aubert at nagtanong kung hindi na ba ito balak magdahilan. Nanatiling tahimik si Aubert, sinabi ni Silver na malaki ang tiwala niya rito, saka naghandang tag-in ito. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Aizen,
sinasabing magiging padalos-dalos na desisyon ang i-execute si Aubert sa bugzo ng galit. Humingi si Silver ng opinyon ni Aizen. Sumagot si Aizen na isinasaalang-alang ang mga nakaraang tagumpay ni Aubert, mas matalinong hayaan itong pagsisihan ang kanyang mga krimen sa halip na patayin agad. Nagtanong si Silver kung ibig bang sabihin ay pagkakulong. Iminungkahi ni Aizen na ang pagpapatapon sa Cellro ang mas angkop. Inihagis ni Silver ang kanyang espada sa gilid at idineklara na ang pagpapatapon sa Cellro ay katanggap-tanggap. Iniutos niya na ang noo ng Mark ay tatokan ng marka ng Tridor at itapon siya sa Cellro. Inanunsyo na ito ang utos ng imperyo. Pagkatapos ay ipinatong ni Silver ang kamay sa balikat ni Aizen at humingi ng paumanhin sa hindi pagkilala sa isang tapat na nasasakupan. Sumagot si Aizen na hindi na kailangan ng paumanhin at isinaad na siya mismo ang mamamahala sa pamamahala ng Cellro at titigay kang walang magkakagulo. Sinabi sa kanya ni Silver na naantig ang kanyang kaluluwa at maaari nitong gawin ang anumang naisin. Paalis na si Aizen nang humarap siya kay Marky Alfred at nagbabala rito na mas mag-alala sa sariling leeg sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang kaisipan para hindi ito biglang bumagsak gaya ng nangyari kay Aubert. Kinabukasan, ang noo ni Aubert ay tinatakan ng marka ng Tridor at siya at ang kanyang pamilya ay ipinatapon sa Cellro. Habang kinakaladkad palayo, nagtaka siya kung paano siya nauwi sa ganito, nawasak ng isang gaya ni Aizen. Nang marating nila ang Cellro checkpoint, tinanong ni Bond si Vatican kung ang mga taong dala sa pagkakataong ito ay ang mga individual ng iyon. Sumagot si Vatican na kinikilala nila ang mga ito bilang ang dating pinuno ng dakilang pamilya, si Marquis Aubert Crimson, at ang kanyang pamilya. Nilapitan ni Bond si Aubert at nagkomentong may matapang pa itong tingin para sa isang taong nasa kasalukuyan niyang posisyon. Sinipa niya si Aubert sa mukha at sinabing pakiramdam niya ay 10 taon ng stress ang nawala ng sabay-sabay. Idinagdag niya na gusto sana niyang i-enjoy pa ito, pero may isang taong naghihintay kay Aubert ng higit pa sa kanya. Inutusan niya ang mga gwardya na dalhin na si Aubert. Iniwan siya ng mga sundalo malapit sa isang pilak na haligi at isinaad na ang kalsada ay nagtatapos doon. Nagtaka si Aubert kung nasaan siya at kung ito ba ang nayo ng mga ipinatapon. Sinigawan niya ang mga sundalo at inutusang maghintay, pero hindi sila huminto at umalis. Naupo siyang walang magawa, iniisip na baka ito na ang katapusan para sa kanya. Habang bumabagsak siya, may nangungut siyang nagtanong kung ito na ba ang katapusan para sa kanya. Kinalaunan, si Aubert ay iginapos sa isang upuan at binuhusan ng mainit na tubig. Nagkamalay siya at nagtaka kung nasaan siya. Isang boses ang nagtanong kung gising na siya at nagtanong si Aubert kung sino ang taong iyon. Pumasok ang tao at nagpakilala bilang Thor Ion, isinasid na hindi siya makikilala ni Aubert. Sumigaw si Aubert at hininging malaman kung alam ba ni Thor Ion kung sino siya. Tumawa si Thor Ion at sinabing kahabag-habag na iniisip pa rin ni Aubert na siya ang parehong tao gaya ng dati. Umupo si Thor Ion sa harap niya at sinabing ito rin ang inisip ng lahat ng ipatapon sila at sila ang mga taong pinalayas ni Aubert. Pinalibutan ng iba si Aubert at isa sa kanila ang hamampas sa kanyang ulo, na ikinasugat niya. Habang hinihingal si Aubert, sinabi ni Thor Ion na simula pa lang ito at sinabihan itong maghintay sa mga darating pa. Naisip ni Aubert na hindi niya kailanman inakalang haantong siya sa ganito. Kinalaunan, natagpuan ni Aubert ang sarili sa kulungan. Inisip niya na binugbog siya ng mga tao hanggang sa bingit ng kamatayan at pagkatapos ay gumamit ng mga healing potion para panatilihin siyang buhay. May dumating at sinabing gising na si Aubert. Napansin ni Aubert ang mga susi sa kamay ng tao at nagtanong kung sino siya. Sumagot ang tao na isa siyang warden na ipinadala ng imperyo para bantayan siya. Naisip ni Aubert na baka ito na ang kanyang pagkakataon. Hiniling niya sa warden na magpadala ng isang sulat, pagkatapos ay 2 sulat, at inialok ang lahat ng kanyang nakatagong kayamanan bilang kapalit, nagtatanong kung nakakaakit ba ito. Pumayag ang warden at sinabing gagawin niya ito, pero gusto munang suriin ang pera. Sumagot si Aubert na isa itong matalinong desisyon at hiningi sa warden na bigyan muna siya ng papel at panulat. Iniabot ito ng warden sa kanya at sinabihan itong sumulat ng mabilis bago may dumating. Isinulat ni Aubert ang mga sulat at iniabot sa warden, hinihiling na ipadala ang isa kay Duke Arthur at ang isa kay Mark Alfred. Inilagay ng warden ang mga sulat sa kanyang bulsa at tahimik na pinagmasdan si Aubert. Sinabi ni Aubert sa warden na may isang maliit na bayan na ang pangalan ay Malmont at doon niya ipinagkatiwala ang kanyang kayamanan ng lihim kay Old Hansen.
Ipinaliwanag niya na si Old Hansen ay hindi tao kundi isang alchemical object na ginawa sa Magic Tower at hindi siya kailanman tatraderan nito. Sinabi ng warden na kakailanganin niya ng command para makuha ito. Naisip ni Albert na matalino ang warden dahil alam iyon at sinabing kung hihingi lang ito ng kaunting tubig na may asin, kusang ibibigay nito ang kayamanan. Sinabi ng warden na kapag nakuha na niya ang kayamanan, ihahatid niya ang mga sulat at saka aalis. Ngumisi si Albert, iniisip na makakalabas siya doon kapag naipadala na ang mga sulat. Kinalaunan, tinanong ni Van ang warden kung sinubukan ba siyang suhulan ni Albert. Ipinakita ng warden ang tunay nitong anyo at kinumpirma na gaya ng inaasahan ni Van, agad siyang sinubukang suhulan ni Albert. Nagtanong si Van kung ano eksakto ang ipinagawa sa kanya, at ipinaliwanag ng warden na gusto nitong magpadala siya ng mga sulat kina Arthur at Alfred. Nagkomento si Van na sinusubukan na naman silang maisahan ni Albert gaya ng dati at hindi pa rin nagbabago. Ikinuyong ni Henry ang kanyang kamao, iniisip na alam niyang mangyayari ito kaya nakagawa na siya ng hakbang. Pinutol na niya ang lahat ng koneksyon ng pamilya Albert sa mga aura users, kaya mawawala ng saysay ang anumang plano ni Albert. Iminungkahi ni Henry na suriin nila ang nilalaman ng mga sulat. Binuksan niya ang isa at napansin na sa sulat para kay Alfred, nag-aalok si Albert na ibigay dito ang isang bagay na matagal na nitong gusto kung tutulungan siyang makalabas ng selra. Naisip ni Henry na si Albert ay isang tunay na nakakatakot na tao. Nagkomento si Van na isa itong maikli pero makapangyarihang mensahe at nagtanong kung ano eksakto ang bagay na iyon. Sinabi ni Henry na malamang ay hindi ito materyal na bagay. Ikinatuwiran niya na kung makukuha lang ito sa pera, nakuha na sana ito ni Albert noon pa man. Sa pagbabasa ng sulat para kay Duke Arthur, napansin ni Henry na nangangako si Albert na kung tutulungan siyang makalabas ng Selgira, sasali siya sa planong iminungkahi ng Duke at muling magiging tapat na nasasakupan. Nagkomento si Van na wala silang ideya kung anong pinagsasabi ni Albert. Isinaad ni Henry na kilalang-kilala na ang Marquis ay ang mga kamay at paa ng Duke. Gayunpaman, ang katotohanang tinanggihan o idinlay ni Albert ang proposal ni Arthur sa kabila ng relasyong iyon ay nagpapahiwatig na si Albert ay kinakailangan para may siguro ang plano. Samantala, nag-aalmusal sina Henry at Van. Isinaad ni Henry na ang kanyang layunin ay wasakin ang 3 dakilang pamilya at maging sanhi ng kamatayan ng kasalukuyang emperador. Iminungkahi niya na bago iyon ay hanapin muna nila ang nakatagong kayamanan ni Albert. Sumagot si Van na salamat kay Henry, tuluyan nilang uubusin si Albert. Ipinaliwanag ni Henry na sa mga teritoryo ni Albert, may isang maliit na bayan na tinatawag na Malmont at dahil sinabi ni Albert na doon niya itinago ang kanyang kayamanan, pupunta siya doon ng mag-isa ng mabilis. Sumang-ayon si Van at sinabing paparusahan niya muna si Albert habang wala ito. Sinabi ni Henry na ipapaubaya na niya ito sa kanya at nagtaka kung dapat ba siyang mag-ulat kay Eisen bago tumungo sa Malmont. Samantala, sa mansyon ni Eisen, dumating si Henry para makipagkita sa kanya at binati ito. Nagtanong si Eisen kung naasikaso ba niya ng maayos si Albert at ang mga tao nito. Sumagot si Henry na oo at idinagdag na pananatilihin niyang masakit ang mga bagay para sa kanila hanggat maaari, sinasabing isinasaalang-alang ang kasalanan ng pagmaliit kay Eisen, ang mabulok sa Selria ng ilang dekada ay hindi pa sapat. Tumawa si Eisen at pinuri siya, sinasabing hindi niya alam kung saan pa siya makakahanap ng taong kasing talentado ni Henry. Ngayon ay hawak na ni Henry ang isang absolutong posisyon sa loob ng pamilyang Bayon at nagkaroon si Eisen ng bagong palayaw na, Hidden Dragon, sa halip na, Fancy Idiot. Dahil dito, isang hindi pa nangyayaring kapayapaan ang nanahan sa kanyang lupain. Nagtanong si Henry kung kumusta ang kapaligiran sa palasyo nitong mga araw. Sumagot si Eisen na gaya pa rin ng dati at wala namang partikular. Naisip ni Henry na kahit na ang dakilang Marquis ay ipinatapon sa Selra, sinasabi pa rin ni Eisen na pareho pa rin ito at nararamdaman niyang kahabag-habag ito sa pagiging nalinlang nito. Pagkatapos ay sinabi ni Henry na ngayong napatalsik na si Albert, may bakanting upuan sa hanay ng dakilang Marquis. Nagsimulang mag-isip si Eisen tungkol dito at sinabing binalaan siya ni Alfred na ang upuan ng dakilang Marquis ay hindi kailanman magiging sa kanya. At sa inis, nagtaka siya kung bakit iniisip ni Alfred na may karapatan itong balaan siya. Ngumiti si Henry at sinabing gaya ng nabanggit niya noon, pangarap niyang ilagay si Eisen sa mas mataas na posisyon at iminungkahi na dapat silang maunang umatake. Iminungkahi ni Henry na sa halip na hayaan ang 3 dakilang pamilya at ang emperador na pumili ng dakilang Marquis gaya ng dati,
dapat magmungkahi si Aizen na ang dakilang Marquis ay piliin sa patas na paraan sa pamamagitan ng pag-aalok ng bago at kakaibang diskarte para makuha ang interes ng emperador. Napaisip si Aizen. Nilinaw ni Henry na sa madaling salita, magpapasimula si Aizen ng isang marangal na duel sa pagitan ng mga noble. Isinaalang-alang ito ni Aizen at nagkomentong hindi ito masamang ideya dahil ang tatlong pamilya ay mga pamilyang militar. Idinagdag ni Henry na dapat siyang payagang lumahok sa duel. Nagtanong si Aizen kung talaga bang gusto niyang lumahok. Ipinaliwanag ni Henry na sa ganitong panahon, ang tagumpay ay mas nagniningning kapag ang isang vassal na gaya niya ang lumahok sa halip na isang direktang miyembro ng pamilya. Tumawa si Aizen at sinabing laging maaasahan si Henry at ang upuan ng Marquis ay parang sa kanya na. Tumayo si Henry at sinabing aalis na siya dahil may iba pa siyang gagawin. Sinabi sa kanya ni Aizen na gamitin ang kanyang pangalan ng may pagmamalaki kung may anumang away o isyu na mangyari dahil siya ang kanyang maaasahang vassal. Umalis si Henry na iniisip na ang mga kaaway ay naging malakas na mga kakampi na ngayon.